Magandang araw din ng anyos. Ako si Melanie Bigudarito mula sa 11 Benevolence at ito ang aking timeline sa kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Sa bahaging ito, makikita natin ang mga paksa patungkol sa aralin na ito. May 4 na paksa. Ito ang panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila, panahon ng Kastila hanggang sa kilusan ng propaganda, panahon ng Amerikano at Hapon, at pang-apat panahon ng kasarilan hanggang sa kasalukuyan. So makikita natin sa timeline dito ang mga ginamit nilang wika sa iba't ibang panahon. So una sa panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Alibata o baybayin, ito ay isang matandang alpabeto. May 17 na titik, 3 patinig at 14 na katinig. So ang alibata ay pinaghalong salita ng Malayo, Arabe, Cambodia, Borneo at China. Ngayon dumako naman tayo sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng Kastila, sa pagdating ng mga Kastila sa ating lupain, lalo pang nagkawatak ang dating kalat sa wika sa Pilipinas. At dahil sa pananaw na ang mga katutubo ay pagano at disibilisado, nagiging matikas ang mga Espanyol sa pananakop sa pamamagitan ng kanilang reliyon. Sila ay nag-aral ng katutubong wika dahil hindi sila pinayagan ng hari ng Espanya sa misyon kung hindi sila marunong gumamit sa wikang katutubo ng mga sinapunang Pilipino. So noong 1550, naglabas ng kautusan ng Espanya na nagsasabi, hangga't maaari, dapat matatag ng mga paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit hindi rin naman ito na isang katuparan dahil mismo ang mga prayle ay nagtatakda na hindi maipalaganap o maituro ang kanilang wika at pinili nilang pag-aralan ang wikang katutubo. So noong 1581, nailimbag ang Arte e Diccionario de Tagala at noong 1850, nabuo ang Dictionario sa wikang Cebuano. So, may mga dahilan kung bakit hindi sinunod ng mga prayle ang kautusan. Isang dahilan ay ang nais ng mga ito na magpanatili sa kanilang kamay ang kapangyarihan at kontrol sa pamahalaan. So, sa panahon ng Kastila, nagkaroon ng pagtatakda sa ilang patakaran kaugnay sa wikang Kastila mula baybayin na palitan ito ng alpabetong Romano. At Espanyol ang opisyal na wika at ito rin ang wikang panturo sa panahon ito. Monolingual naman ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas sa panahon ito. At ang abecedaryo, ito ay tawag sa palititikang Romano o alpabetong Romano. Ngayon, lumako tayo sa panahon ng Amerikano. Sa panahon ng Amerikano, ang wikang kanilang ginamit ay dalawa lang. Ito ay ang Espanyol at Ingles. Ang tawag sa sitwasyong pangwika sa panahong ito ay bilingual. So, ang unang nagturo sa atin sa kaunahon or ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahong ito ay tinatawag na Thomas Wright mula sa barkong sinasakyan nilang USS Thomas. Dumami ang natutong magbasa at magsulat sa wikang Ingles dahil ito ang naging wikang panturo at ito ay batay sa rekomendasyon ng Commission Sherman noong Marso 4, 1899. Marso 24, 1934, dito pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Tydings-McDuffie na nagtatadhana ng pagkakalooban ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 taong pag-iiral ng pamahalaang Commonwealth. Pebrero 8, 1935, ipinagtibay ng Pambansang Asambleya ang Konstitusyon ng Pilipinas. At noong Oktubre 27, 1936, ipinahiwatig ng Manuel Quezon ang kanyang plano na magtatag ng sulian ng wikang pambansa. At noong Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatag ng unang surian ng wikang pambansa. So ano nga ba ang surian ng wikang pambansa? Ito ay ang malawakang pag-aaral ng mga katutubong ng wika sa Pilipinas upang maging batayan sa gawang wikang pambansa ng Pilipinas. Noong Enero 12, 1937 naman, inilam ni Pangulong ang mga kagawad ng surian ay sunod sa Section 1 Batas Commonwealth 185. Mga bumuo ng surian ng wikang pambansa. Ang patnugot ay si Jaime C. De Vera mula sa Samar, Leyte at kalihim si Silvio Lopez na Tagalog. At noong November 7, 1937, inilabas ang surian ng resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. At noong Disyembre 30, 1937, lumabas ang kasusang tagapagpaganap bilang 134 na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ng pambansang wika ng Pilipinas. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, gitnang panahon ng Tagalog ito. Tagalog ang ninanais na maging wika ng pambansang sa panahong ito. At sa panahong ito, Pongo at Tagalog ang naging opisyal na wika. Sa panahon ng kasarilan hanggang kasalukuyan, Hulyo 4, 1946, ginap ng ipinatupad ang Batas Commonwealth bilang 517 na nagtatakda ng ikang opisyal na ang pambansang wika. So ang mga pambansang wika sa Pilipinas ay una, Tagalog. Ito ay katutubong wikang pinagbantayan ng pambansang wika ng Pilipinas noong 1935. Pilipino, unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas at ito ay noong 1959. Filipino naman ang kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas o ito din ay lingua franca ng mga Filipino at ito ay isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng Ingles. 1987. At dito nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat.